Paano ba yan? Nandito ng asawa mo. Magkita na lang ulit tayo sa loob. Remember what I said? Sana hindi mo ako tanggihan. Ngumiti pa sa kanya si Achilles at hinarap si Leon. Bago umalis ay tinapik na muna ni Achilles ang balikat ni Lionel at may kung anong sinabi. Bahagyang nagtaka naman si Trina kung ano ang ibig sabihin ni Achilles na huwag niya itong tanggihan. Gayong wala naman siyang naaalala na may sinabi ito sa kanya. Anong sinabi niya sa'yo? Pagilit na nagtanong si Lionel sa kaharap niya. Wala naman siyang sinabi sa akin. Did he ask you to go out with him? Hindi. Sabihin mo ang totoo sa akin, Trina. Did Uncle ask you to go out with him? Galit ang tinig nito na parang may hindi siya magandang nagawa. Hindi nga. Wala siyang sinabi, okay? Bakit ka ba nagagalit na kinausap ko siya? Masaba ba na makipag-usap ako sa kanya? Nung una nagalit ka kay Adonis kahit wala naman siyang ginagawa sa'yo at gusto mo pang layuan ko siya. Ngayon naman ay galit ka kay Achilles, ano bang gusto mong mangyari, ha? Naiinis na siya sa inaasal ni Lionel. Para bang lahat na lang ng lalapit sa kanya ay kinagagalitan nito. Gayon hindi naman siya nagagalit na may girlfriend ito at sobrang sweet pa nga talaga nilang dalawa. Habang siya ay limitado lagi ang galaw. Lalagpasan niya sana ito dahil naiinis na siya sa inaasal nito. Pero naagapan ni Lionel ang kamay niya. Wait, Trina. Ano ba? Pagalit niya itong hinarap tsaka marahas na inagawang kamay niya. What do you want? Magagalit ka na naman kasi ipagtatanggol ko si Achilles. Uutusan mo na naman ako na lumayo sa kanya. Are you drunk? Hindi ako lasing. Mag-usap muna tayo. May dahilan ba para gusto mong lumayo ako sa kanila? Wala namang dahilan, diba? Hindi rin naman kita inutusan na layuan mo si Yumi, kaya wala ka rin karapatan na utusan na layuan ka mga kaibigan ko. So bakit hindi ako pwedeng lumapit sa kanya? Mabait naman si Achilles. Tumaas pa ang tinig niya. Nagsiselos ako. Pinutol nito ang sinabi niya at parang pinako naman ulit si Trina sa kinatatayuan niya dahil sa gulat. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Mahirap matali sa isang taong hindi ka kayang mahalin. Mahirap makasama sa iisang bahay ang isang walang pakialam para sa'yo. Mahirap ang umasa para sa wala. 20 taong gulang lamang si Trina Fortalejo nang ikasal siya kay Leonel Baltazar, ang apo ng matalik na kaibigan ng Lolo Alejandro Fortalejo niya. Pareho nilang ginusto ang napagkasundo ang kasal na yon dahil napakabata niya pa ng mga sandaling yon at may girlfriend naman si Lionel, si Yumi. Pero dahil sa iyo ng kagustuhan ng mga lolo nila ay wala silang nagawa, kundi ang pumayag. Alam ni Trina kung gaano kaayaw ni Lionel na ikasal sa kanya. At alam niya rin kung gaano nito kamahal ang girlfriend nitong si Yumi. Palaging pinapaalala sa kanya ni Lionel na hindi niya mapapalitan sa puso nito si Yumi at kahit kailan, kahit katiting ay hindi siya magkakaroon ng puwang sa puso nitong nakasarado para sa kanya. 13 taong gulang pa lamang si Trina nung unang beses niyang makita si Lionel at ang girlfriend nito noon na si Yumi. Kahit mga bata pa ay kitang-kita na sa mga mata ni Lionel kung gaano nitong kamahal si Yumi. Handa ito na isakripisyo ang lahat para sa nobya. Ngunit nang pumagitna na sa relasyon ng dalawa ang lolo ni Lionel na si Don Leonardo Baltazar ay nagulo ang kanilang pag-ibigan. At mas lalo pa yung nagulo nung 18 taong gulang na si Trina. At nagpahayag ang lolo ni Lionel na ipapakasal silang dalawa upang mas lalong mapagtibay ang ugnayan ng dalawang pamilya at kumpanya.
Tandang-tanda pa ni Trina kung gaanong kagalit si Lionel ng araw na i-anunsyo ni Don Leonardo ang napagkasundo ang kasal nilang dalawa. Naririnig niyo bang sinasabi niyo ngayon, Lo? Ipapakasal niyo ako sa babaeng hindi ko naman mahal at sa isang bata pa? Nasa tamang edad na ngayon si Trina, Lionel. Maaari na kayong ikasal. What the hell is wrong with you? Alam niyo naman na may girlfriend ako at mahal ko si Yumi. Mahal na mahal ko siya. At siya ang babaeng gusto kong pakasalan. Galit na sigaw ni Lionel. Kapatid lamang ang tingin ko kay Trina. Isang nakababatang kapatid. At nakapagpasya na kami na ipakasal kayong dalawa ni Trina. Agad na sabit ng Don na kung wariin niya ay nakahanda na. Wala ka na magagawa. At hindi ba ang sabi ko naman sa'yo, ay hiwalayan mo ng Yumi na yon dahil hindi siyang gusto namin para sa'yo? You can't tell me what to do, Lolo. At mas lalong hindi kayo ang makakapagdesisyon kung sinong babaeng pakakasalan ko. Oh well, I can, Lionel. Kalmanteng wika ni Don Leonardo. Dahil sa akin nakasalalay kung magkakaroon ka ba ng mana o magiging mas mahirap ka pa sa daga. Sa araw ng 18 kaarawan ni Trina nang ibagsak nila ang bomba. Sa mga sandaling tumungtong siya sa tamang edad ay batid niya na agad na ang lalaking mapapangasawa niya ay hindi siya mahal. Nang mga sandaling yon ay nawasak ang pangarap ni Trina na mamahalin siya ng lalaking mapapangasawa at magkaroon sila ng love story na katulad ng mga nasa fairy tales. Ang pangarap ni Trina na isang fairy tale love story ay nabaon sa limot. At sa araw ng kanilang kasal, ibinagsak ni Lionel ang palakol at binitawan ng mga katagang hanggang ngayon ay patuloy na nakabaon sa isipan ni Trina. Hindi kita mahal. At mas lalong hindi kita mamahalin, Trina. Kaya ko lang ginagawa to para sa lolo ko. Pero hindi porket kasal na tayo, ay may karapatan ka na pakialaman ang buhay ko. Tatandaan mo, kung anong meron tayo ngayon ay hanggang doon lang yan. Huwag ka nang umasang may magbabago pa roon dahil kahit kailan ay hindi kita mamahalin. Ngumiti naman si Trina sa asawa. Naiintindihan ko, huwag ka mag-alala. Alam ko naman ang limitasyon ko. Naiintindihan ko na mahal niyo ni Yumi ang isa't isa. Bago siya sumulyap kay Yumi na masama ang tingin sa kanya. Hindi kita guguluhin dahil pareho lang din naman ang rason namin kung bakit ako pumayag sa kasal na to. Hindi naging madali ang lahat para kay Trina. Mabuti na lang at hindi nang kinasal sila ni Lionel ay hindi naman sila pinilit ng mga lolo nila na tumira sa iisang bahay. Umabot ang 2 taon bago sila nagpasya ni Lionel na sa iisang bahay na manirahan. Hindi naging madali ang pag-adjust ni Trina dahil sa sobrang cold na tao ang asawa niya. Parang ang hangin lang siya sa bahay nila dahil kahit tignan siya ay hindi man lang nito ang ginagawa. Sabihin mong asawa mo na gusto namin na dumalo kayong pareho. Hindi pwedeng hindi na naman siya sumipot. Huminga ng malalim si Trina dahil sa sinabi ng kanyang ina. Ma, alam niyo naman po na laging busy si Lionel. Aba, hindi naman pwede na lagi niya na lang gagawing dahilan ng pagiging busy niya. Ano, asawa ka niya kaya dapat lang nasamahan ka niya sa mga ganitong okasyon. Susubukan ko pong kausapin siya, Ma. Kumbinsihin mo rin siya, Trina. Nais din siyang makilala ng mga amiga ko. Opo, Ma. Nagpaalam na si Trina sa ina tsaka sinara ng laptop na nasa kanyang harapan. Bukas ay ang wedding anniversary ng magulang niya at ang gusto ng mga ito ay kasama niya si Lionel na dadalo bukas pero hindi pa naman pumayag si Lionel. At alam din naman ni Trina na ayaw ng kanyang asawa na dumalo sa mga ganoong okasyon. Noong last wedding anniversary ng parents ni Trina ay hindi rin dumating si Lionel sa kadahilan ng busy ito sa trabaho at naiintindihan yun nung una ng parents niya. Pero ngayon, gusto nila na samahan na siya ni Lionel. At hindi alam ni Trina kung sa paanong paraan niya kakausapin ng asawa at susubukan na kumbinsihin ito na samahan siya bukas. Nilakasan niya na lamang ang loob niya at nagpa siya na kausapin ng asawa. Isang mahinang katok muna ang ginawa ni Trina sa pinto ng office ni Lionel dito sa bahay nila bago marahang tinulak pabukas ang pinto. Mula sa pagkakayuko sa mesa ay nagangat ng ulo si Lionel.
Anong kailangan mo? Tanong nito at masusi siyang tiningnan. May gusto sana akong sabihin sa'yo. May agam-agam na tinig na tugon niya. Binabaan ni Leon ang hawak na ballpen tsaka tinuro ang silya sa harap ng mesa upang doon siya maupo. Kinakabahan namang sumunod siya. Anong gusto mong pag-usapan natin? Diretsong tanong nito. Hindi agad siya nakasagot. Pinipili niya pa ang magandang salitang gagamitin. Tungkol bukas? Anong meron bukas? Tanong muli nito. Sinasabi niya na nga ba? Hindi na naman ito naaalala kung anong meron bukas. Wedding anniversary ng mga magulang ko. And? Gusto sana ng magulang ko na dumalo ka bukas kasama ko. Sumandal si Lionel sa high-back swivel chair nito. I'm busy. Hindi ba't pinigay naman na sa'yo ng sekretarya kong schedule ko? Oo. Pinagsiklop ni Trina ang kamay na nakapatong sa lap niya. Pero kasi mahalaga para sa magulang kong araw bukas. They want me to be there. With you. Dahil asawa kita. Hindi ako pwede bukas. Agap ni Lionel na kinitaan ng pagkabagot. Ipaliwanag mo na lang sa kanilang dahilan ko. Mas mahalaga ang kumpanya kaysa sa ibang mga bagay. At isa pa, may date kami bukas ni Yumi. Isang mahapding kirot ang gumuhit sa kanyang dibdib dahil sa sinabi nito. Siyempre, mas uunahin ni Lionel ang babaeng tunay na mahal kaysa makasama siya. Naiintindihan ko. Wika ni Trina. Huwag ka mag-alala, susubukan ko na lang na ipaliwanag sa kanilang lahat bukas. Pumarito lang naman ako sana para magbaka sakali. Kung gano'n ay makakaalis ka na, marami pa akong kailangan tapusin na trabaho. Pagtatapos ng usapan ni Lionel. Isang malalim na paghingang pinakawalan niya bago siya tumayo at lumabas na mula sa opisina ng asawa. Ma, sinubukan ko naman pong humukin si Lionel na samahan ako pero sadyang marami daw siyang trabaho na kailangang tapusin. Paliwanag ni Trina sa ina. Sumapit na ang araw ng anibersaryo ng magulang niya at tila ay hindi natutuwa ang mga ito nang makita siyang mag-isa lang na dumating kanina dahil umaasa sila na mahihimok niya ang kanyang asawa na samahan siya. Kahit kailan talaga yung asawa mo, Trina. Napailing sa Ines ang kanyang ama. Isang araw lang naman sanang hinihingi namin, hindi niya pa mapagbigyan. Napayuko si Trina. Nahihiya na siya sa magulang niya sa nangyari. Pasensya na po, ma. Pa. Sa kabila ng nangyari, pinipilit pa rin ni Trina na maging masaya ng gabing yon alang-alang sa mga magulang niya. Naroon din naman ng gabing yon ang lahat ng mga kaibigan niya para pasayahin siya. Ganun pa man, umaasa pa rin si Trina na magbabagong isip ng asawa niya at hahabol ng gabing yon, ngunit hindi iyon nangyari. Hindi talaga dumating si Lionel. Manang? Hinahanap ni Trina sa mansyon ng kasambahay nilang si Manang Delmar na nahanap niya naman sa pool area at doon ay naglilinis. Manang! Nilapitan niya ito kaya napatigil si Manang sa ginagawa. Bakit, iha? Napansin niyo po bang singsing ko? Hinubad ko po kasi yung kanina nung nag-bake ako at ngayon ay nakalimutan ko na po kung saan ko nilagay. Maluha-luha pang mga mata ni Trina. Maaari niyo po ba akong tulungan na hanapin? Iniwan ni Mana ang ginagawa para tulungan siyang hanapin ang singsing niya sa kusina, ngunit tiningnan na siguro nila ang lahat ng sulok ng kusina, ngunit hindi pa rin nila nahahanap ang wedding ring niya. Nangangamba si Trina dahil baka tuluyan niya nang naiwala ang wedding ring niya. Ay, oo! Natigilan si Trina nang biglang magsalita si Manang. Bakit po, Manang? Nakita ko kanina na pumasok si Sir Lionel dito habang nasa taas kayo. Marahil ay nakita niyang singsing mo at siyang nagtago. Nang sandaling sabihin niya ni Manang Delmar ay agad siyang tumungo sa silid ng asawa para tanungin ito. Nakailang katok siya sa pinto ng kwarto nito pero walang nagbubukas ang pinto. Kaya tinulak niya iyon pabukas. Pagpasok niya ay narinig niyang nakabukas ang shower. Marahil ay naliligo ngayon si Lionel. Hindi na siya nag-aksaya ng oras at hinanap niya sa kwarto ni Lionel ang wedding ring niya.
Mahalaga kay Trina ang singsing na yon at hindi naman yan maaaring mawala. Ngunit, nang tingnan niya na lang siguro ang lahat ng sulok ng kwarto at hindi niya pa rin mahanap ang singsing. Bagsak ang balikat ni Trina at nagpa siya na lumabas na ng silid bago pa siya maabutan ni Lionel sa loob. Ngunit nang sulyapan niya ang trash can, lumapit siya doon at naghanap hanggang sa nakita nga niya ang nawawalang singsing. Agad niyang dinampot yon at gulat na napatingin sa pinto ng banyo nang bigla iyon nagbukas at lumabas mula roon si Lionel na nagpupunas pa ng basang buhok. "Anong ginagawa mo rito, Trina?" Tanong nito at naglakad palapit. "Bakit nasa kwarto mong singsing ko at bakit mo to tinapon?" May himig ng galit ang tinig niya. "Why not?" Huminto sa harapan niya si Lionel. "That thing is a trash." "At sino nagbigay ng karapatan sa'yo na pakialaman ng mga gamit ko, ha?" Pagalit niyang sinabi at sandaling nakalimutan kung sino ang kaharap. "Alam mo, kung meron bang basura dito sa kwarto mo ngayon, hindi yung singsing ko, kundi ikaw yan. At ang basura mo ugali." Sa labis na inis ay iniwan niya na ito at binangga niya pa ito sa balikat. Dire-diretso siyang naglakad at lumabas ang kwarto nito. Kaya hindi niya na nakita ang amused na ekspresyon sa mukha ng asawa niya dahil sa kanyang ginawa. "Oh, Iha, nahanap mo na bang singsing mo?" Tanong sa kanya ni Manang Delmar na magkasalubong sila. Opo, Manang." Tugon naman niya. "Mabuti na lang at naitabi ng asawa mo." Ginitian niya na lang si Manang at hindi na dinugtungan ang sinabi nito. Nanatili na lang si Trina sa loob ng kanyang silid buong araw dahil ayaw niyang makita at makaharap ang kanyang asawa. Baka kasi bigla na lang siyang sumabog sa inis pag nakita niya ulit ito. Hindi man lang humingi ng sorry sa kanya si Lionel sa ginawa nito sa wedding ring niya kahit pa umabot ng 3 araw ang hindi niya pagpansin at pagkausap dito. Para bang hindi mo lang ito nakaramdam ng guilt sa ginawa niya. Kaya mas lalo lang siya na nainis ngunit kalaunan ay nagpasya na lang na huwag nang masyadong damdamin ang nangyari dahil siya lang din naman tong masistress dahil ang asawa niya ay wala namang pakialam. "Sama kang gumala, Trina? Wala naman ang asawa mo kaya sumama ka na. 2 nights lang naman tayo sa Tagaytay." Pag-aaya sa kanya ni Sunny, ang matalik niyang kaibigan. "Ang layo naman." "Girl, sobrang lapit na kaya ng Tagaytay. Magka-camping tayo ron kaya sumama ka na. Magiging passenger princess lang naman tayo kasi si Adonis ang magda-drive." "Sige naman na, Trina. Sumama ka na sa amin para naman kompleto naman tayo ron." Panghikayat pa sa kanya ni Silver. Andito ngayon sa bahay nila ang 4 niyang mga kaibigan para hikayatin siya na sumama sa gala nila. Dahil makailang gala na raw siyang hindi sumasama sa kanila. Halos ang mga kaibigan niya na ngang mag-pack sa maleta niya para lang pumayag siya na sumama sa kanila. At kahit na mas gusto sana ni Trina na manatili sa bahay at mag-aral na magluto, ay pumayag na lang siya na sumama sa mga ito para hindi na sila magtampo sa kanya. "Didiretso na ba tayo sa camping site o bibili muna tayo ng makakain natin?" Tanong ni Adonis na siya namang nagmamaneho sa van. "Bili na muna tayo ng makakain at alak," sagot pa ni Rena. "Pwede bang alak doon?" Nagtanong si Silver. "Pwede naman siguro, hindi naman tayo mawawarshock doon." "Iwan na lang natin ang alak sa sasakyan kung sakaling hindi pwede ang alak doon," sabi naman ni Maple. At tulad nga ng sinabi nila ay dumaan muna sila sa bilihan ng alak at pagkain. Hinayaan niya muna na lang na mag-decide ang mga kaibigan niya sa kung anong mga kakainin nila sa loob ng 2 araw nila sa campsite dahil abala siya sa pamimili ng mga junk foods na babaunin din nila. "Hindi ba bawal sa'yong maalat?" Tumabi sa kanya si Adonis. Hindi naman para sa akin tong pinili ko para sa inyo to," sagot niya at naghanap pa ng ibang chichirya. "Ikaw, anong gusto mo?" Piatos na lang at yung chippy." Kinuha naman ni Trina ang mga gusto nito. "Masarap pa tong chippy?" "Oo, kaso maalat. Hindi pwede sa'yo yan," sagot ni Adonis. "Yang Richie yan, pwede yan sa'yo. Milk flavor yan, hindi maalat." "Gusto ko yung chippy." Hindi nga pwede sa'yo yan, maalat yan. Baka magkasakit ka na naman kung yan ang kakainin mo."
Wika ni Adonis. O, itong pillows, pwede rin sa'yo to, hindi to maalat. May mga iba't ibang flavors din. Nandito pang paborito mong ubi flavor, oh. At si Adonis na nga nag-decide kung anong mga kakainin niya. Sa kanilang 6 na magkakaibigan ay masasabi na si Adonis ang pinakamay kabisado sa mga bagay tungkol sa kanilang lahat. Alam na alam nito ang mga bagay tungkol sa kanila kaya mapagkakatiwalaan ito ng lahat. High school pa lamang ang magkaibigan na silang 6 at hanggang ngayon ay hindi pa rin sila mapaghiwalay. Sa kanilang 6 ay siya pa lang ang kasal dahil ang iba ay ine-enjoy pa ang pagiging single at ang kanilang mga situationship kaya sa tuwing hindi siya nakakasama sa gala nilang barkada ay naiintindihan nila ang dahilan niya. After all, mahirap din kayang buhay may asawa, lalo na kung asawa mo ay mala Lionel Baltasar na walang pakialam sa'yo. Habang nasa daan sila patungo sa campsite ay panay ang kanilang masayang kwentuhan tungkol sa mga masasayang alaala na ginawa nila noong kabataan nila. Ilang araw na mong mananatili si Lionel sa ibang bansa, Trina? Tanong ni Silver habang nagpapaypay ng inihaw nilang hotdog. Mga 1 linggo ata siya ron? Siyang nakatoka na magtuhog ng mga marshmallow sa stick. Si Silver at Trina naman ang nag-iihaw. Si Maple at Sunny naman ang nag-aayos sa tent habang si Adonis ang naghahanap ng mga panggatong dahil mag-bonfire daw sila mamaya. Tagal oh, ani ni Rina. Kasama niyo ba ron yung higad na Yumi? Napatigil naman si Trina sa ginagawa at malungkot na nagkibit-balikat. Hindi ko sure. Siguro sa mama si Yumi. Lagi naman silang magkasama eh. Bilib din naman talaga ako sa Yumi na yun, ano? Sabi ni Maple na nakikinig pala sa kanila. Ang kapal-kapal ng mukha niya. Hindi niya talaga alam ang salitang distansya. Kung may patimpalak lang ng pakapala ng mukha, naku for sure, panalo siya. Ewan ko ba sa babaitong yun? Sabi naman ni Sunny. Alam niya naman nakasal na si Lionel. Ito pa, invited din siya nung kinasal si Lionel at Trina. Pero go pa rin siya kakadikit kay Lionel. Pwede na nga silang kunin para sa commercial ng super glue eh. Wala naman siyang kasalanan. Pagtatanggol ni Trina kay Yumi. Matagal na sila ni Lionel. Bago pa man kami kinasal ay sila na. Mahal na lang isa't isa. Kaya sobrang understandable naman na hindi sila mapaghiwalay. Kasal pa rin kayo ni Lionel, sabi naman ni Rina. Dapat alam niya kung paano i-distansya ang sarili niya at hindi ang kumapit pa siya sa isang lalaki na may asawa na. Kahit sa ang angulo man natin tingnan, mali ang magkaroon ng relasyon sa isang taong nakatali na. Para naman kay Trina ay wala namang kasalanan si Yumi. Nagmahal lang naman ito at nagkataon na ang minahal nito ay ang asawa niya. At isa pa, mahal na mahal ni Yumi at Lionel ang isa't isa. Sadyang may mga sumira lang talaga sa relasyon nila at isa na rin siya roon. Bagaman hindi maitatanggi ni Trina ang totoo na nasasaktan din siya sa tuwing magkasama ang dalawa, pero kailangan niyang tanggapin at kailangan niyang intindihin. Anong pinag-uusapan niyo? Dumating si Adonis sa maraming dalang panggatong. Ba't parang sobrang seryoso niyo yata? Tiningnan siya ni Adonis at kinunutan ng noo. Oh, bakit malungkot yan? Chinichismis niya na naman ang asawa niya, no? Nako, wala kaming masamang sinabi, ah. Nakakainis lang at magkasama na naman ngayon si Yumi at Lionel habang itong kaibigan natin ay nasasaktan sa mga kagagawa nila. Parehong walang hiyang dalawang yon. Gigil na wika ni Silver. Huwag niyo na masyadong isipin ang mga yon. Nandito tayo para mag-enjoy at matulungan si Trina na makalimutan silang dalawa. Sabi pa ni Adonis. Huwag mo na nga silang masyadong isipin, Trina. Masisira lang ang gabi mo dahil sa kanila. Tulungan mo na lang ako na maayos ng mga panggatong at maya-maya lang ay gagawa na ako ng bonfire. Alam naman ni Trina na concern lang para sa kanyang mga kaibigan niya. Ang 4 ay gusto na mag-stand up siya para sa sarili. Dahil kasal sila ni Lionel kaya nararapat lang daw na matuto siyang lumaban at hindi na laging magmukhang tanga. While si Adonis naman, ang gusto ay wag niyang masyadong damdamin at isipin ng dalawa para sa sarili niyang mental health.
Dahil nga sa napansin din ng mga kaibigan niya na labis siyang nalulungkot, ay hindi na ulit nila binanggit ang asawa niya at si Yumi. At ginawa na lang ang lahat para pasayahin siya at malimot ang lahat ng mga masalimuot na pangyayari sa buhay niya. Masaya silang nagkwentuhan at naglaro ng spin the bottle. Hindi nga namalaya ni Trina na napapasarap pala masyadong pag-inom niya at bagsak agad siya matapos ang kasiyahan. Sa labis na kalasingan ay wala siyang matandaan sa mga ginawa niya kagabi at masakit pa ang ulo niya. Maging ang mga kaibigan niya ay nalasing din ng todo kaya maging sila ay wala ring memorya kung ano ngang nangyari kagabi. Naabutan pa nga nila sa tabi ng bonfire na natupok na doon natulog si Adonis dahil sa sobrang kalasingan. Ang sakit ng ulo ko, grabe. Reklamo ni Adonis bago uminom ng tubig. Para ba naman kasing ginawa mong tubig ang alak kagabi? Napailing pa si Rina. Nanunoy yung alalamunang ko, bilisan mo naman yan, Adonis. Sabi naman ni Silver. Habang ang mga kaibigan niya ay maingay at nagtatalo na, si Trina ay tahimik lang sa gilid at natutulala pa siya sa hangover niya. Para bang biniyak ang ulo niya ngayon. Ngayon lang siya nakaranas ng ganitong klaseng hangover at sinusumpa niyang hindi na ulit siya maglalasing. Nakakapanghina. Mabuti na lamang at may dalang Advil si Sunny kaya naibsan ang sakit ng ulo niya at tuluyan niyong nawala nang makakain sila. Kagabi rin ay nag-challenge sila ng mga kaibigan niya na walang gagamit ng phone nila at magsasaya lang sila. Iyon na nga ang ginawa nila at pinatay lahat ng cellphone nila. At saka isinantabi kung kaya naman ay ngayon lang ni Trina nabuksan ang phone niya at nagtaka pa siya sa dami ng mga text message na natanggap niya mula kay Manang Delmar. Sunod ay tinawagan siya nito na para bang kanina pa siya nito kinokontak. Ma'am Trina, sumagot siya. Bakit po, Manang? Mabuti naman po't nakontak na kita. Nakauwi na po si Sir Lionel at galit na galit po siya dahil wala raw po kayo sa bahay. Kagabi niya po kayo hinahanap. Magkasabay na bumangon ang kaba at pagtataka sa dibdib niya. Ano? Na-cancel daw po kasi yung business trip niya. Hindi ko rin po kayo makontak kagabi kaya hindi ko kaagad kayo na-inform na paparating na siya. Umuwi na po kayo ngayon, ma'am. Mukhang galit na galit po si Sir Lionel eh. Sige po, Manang. Uuwi na rin po ako ngayon kaagad dyan. Agad niyang sinabi. Nagtataka namang nakatingin sa kanya mga kaibigan niya nang tingnan niya ang mga ito. Anong nangyari, Trina? Tanong ni Silver. Nakabalik ng asawa ko, kailangan ko na umuwi. Ha? Sabihin mo na lang nakasama mo naman kami. Pasensya na talaga guys. Bawi na lang ako sa inyo sa susunod, promise. Nagbuntong hininga si Sunny. Oo, siya. Sige, ihahatid ka na namin. Uuwi na lang din kami. Hindi na. Ituloy niyo na lang to. Ako na lang uuwi. Sayang naman yung binayad at mga hinanda natin. Pigil niya sa kanila. Nag-offer naman si Adonis na ihatid siya para raw hindi na siya mahirapan at mag-commute pabalik. Babalik din daw kaagad si Adonis sa Tagaytay dahil balak pa sana ni Trina tutumanggi dahil ayaw niyang maabala ang pagre-relax nito. Pero kalaunan ay pumayag din siya na ihatid siya nito. Hindi siya sanay mag-commute kaya mas mainam na nagpahatid na lang talaga siya kay Adonis. Matagal ang biyahe mula Tagaytay pabalik sa kanila at habang nasa loob siya ng van at lumilipas ang oras ay mas lalo naman siyang kinakabahan. Ewan niya ba, pero kabado talaga siya ngayon. Pilit na lang siyang dinedistract ni Adonis dahil halata na sobrang nag-aalala na siya. Saan ka nang galing? Pagpasok niya sa loob ng kanilang bahay, ang seryosong mukha ni Lionel ang unang tumambad sa kanya. Ang itim nitong mga mata ay diretso na nakatitig sa kanya na para bang tumatagos sa kanyang tingin nito sa kaluluwa niya. Madilim ang mukha ni Lionel at mas dumilim iyon nang pumasok na rin sa loob si Adonis at tumayo sa tabi ni Trina. Galing kami sa Tagaytay, sumagot si Trina. Magkasama kayong dalawa? Si Adonis ang pabalang na sumagot. Oo, bakit may problema ba ron? Hindi ito pinansin ni Lionel at nanatili lang matalim na tingin kay Trina. Hindi ka malang humingi ng permiso sa akin na aalis ka pala. Bakit? Kailangan niya pa bang ipaalam sa'yo kung saan ang lakad niya?
Tanong naman ni Adonis. Binalingan nito ni Lionel. Asawa ko siya. Nararapat lang na alam ko kung saan siya pupunta. Asawa mo siya at hindi mo siya bihag, Mr. Baltazar. May himig na galit ang tinig ni Adonis. Hindi mo kailangan malaman kung saan laging lakad niya at kung anong ginagawa niya. Nagtagis naman ang panga ni Lionel at tuka. Hindi naibigan ang pagkakasabi noon ni Adonis. Bakit ba nakikialam ka rito? Ikaw, bakit hindi ka makaintindi? Tama na nga yan, Adonis. Pag-awat pa ni Trina, dahil tila magkakasakitan na ng pisikal ang dalawa kung magpapatuloy. Pwede ka na umuwi, Adonis. Maraming salamat sa paghatid sa akin. Sigurado ako na hinihintay ka na ng mga yon. Tatawag na lang ako sa inyo mamaya. Bagaman nag-aalala pa sa kanya ay mabuti na lamang umalis na si Adonis bago pa man tuluyan na hindi na makapagtimpi si Lionel. Humingi naman ng tawad si Trina sa kanyang asawa dahil hindi siya nagpaalam dito na aalis siya. Ipinaliwanag niya rin ang lahat kahit pa hindi hiniling ni Lionel na ipaliwanag niya ang lahat. Sa susunod, ayoko makitang magkasama kayo ng lalaking yan. Hindi lumapit sa kanya ay ayoko. Estrikto ang tono ng boses ni Lionel na bakas ang inis sa mukha. Pero kaibigan ko siya, Leon. Hindi naman maaari na iwasan ko siya nung wala naman siyang kasalanan na nagawa. Naguguluhan si Trina kung bakit biglang gusto ng asawa niya na layuan niya si Adonis na isang mabuting kaibigan sa kanya. Wala akong pakialam. Mariin na sambit nito. You should do what I ordered to you. Gumawa ka ng paraan para maiwasan siya. Pagkatapos mabitawan ng mga katagang yon, ay nilagpasan na siya nito. Laglag ang balikat ni Trina sa nangyari. Hindi niya alam kung paano niya gagawin ang hiling na yon ni Lionel dahil hindi niya kaya na iwasan ng isa sa pinakamatalik niyang kaibigan. Mahalaga sa kanya si Adonis. Lumipas ang maghapon at hindi na ulit sila nagkausap ni Lionel. Sa mga sumunod na araw ay si Trina ang naghanda ng almusal ni Lionel. Iniisip niya kasi na galit pa rin hanggang ngayon ang asawa sa kanya at gusto niya rin ito makausap tungkol sa sinabi nito na iwasan niya si Adonis. Nasabi ni Lionel ang lahat ng yon kahapon. Lionel, marahan na tawag niya sa asawa na noon ay nagkakape. Pwede ba kitang makausap? Hindi naman kumibo si Lionel. Ni mag-angat ng ulo ay hindi nito ginawa. Tungkol sa sinabi mo kahapon? Tungkol kay Adonis? Kung ano man ang sinabi ko, yun na yun. Pinutol nito ang sasabihin niya bago nag-angat ng ulo at sinalubong ang mga mata niya. What I said was very clear. Hindi ko kailangan na ulit-ulitin sa'yo yan. Tumayo si Lionel at iniwan na siya sa kusina nang hindi man lang pinapakinggan kung ano man ang sasabihin niya. Isang malalim na buntong hiningang pinakawalan ng dalaga. Nagugulumihanan siya kung bakit bigla na lang nagkaganito ang asawa niya. Ayos ka lang ba, iha? Tanong ni Manang Delmar na ikinaputol ng daloy ng isip niya. Opo, Manang. Tila mainit pa rin ang ulo ni Sir Lionel, ano? Puna nito. Huwag mo na lang masyadong isipin yon. Sigurado ako na dahil lang yun sa hindi niya natuloy na business trip. Siya nga pala, maaga pa lang ay dito na galing si Adonis. Po? Gulat niyang sambit. Kasama niya yung iba pa ninyong kaibigan. Pauwi na raw sila at bukas ay bibisita raw sila sa'yo dito. Ano raw po ang sinadya nila dito? Hindi ako sigurado pero may binigay si Sir Adonis kay Sir Lionel na kung ano. Hindi ba nabanggit sa'yo ni Sir Lionel? Mabilis siyang umiling. Hindi po, Manang. Mabuti pa ay si Lionel ang tanungin mo dahil sigurado akong may inabot sa kanya si Sir Adonis kanina. Nang buksan ni Trina ang cellphone niya at nabasa ang mensahe mula kay Adonis, ay saka niya nalaman kung anong inabot nito sa kanyang asawa. Napulot pala nila ang kwentas niyang naputol dahil sa sobrang kakamadaling makauwi siya. Ilang oras siya nag-ipon ng lakas ng loob para kumprontahin ang asawa tungkol sa kwentas niya. What? Masungit na tanong sa kanya ni Lionel at magkasalubong pa ang kilay nito.
Nasa raw ang kwentas ko. Mas dumilim ang mukha ni Lionel. Sino nagsabi sa'yo? Si Adonis ba? Hindi. Umiling si Trina. Si Silver ang nagsabi sa akin. Binigay niya raw sa'yo kaninang umaga. Nagsisinungaling lang siya dahil ang nag-text naman talaga sa kanya ay si Adonis. It's in my room, sa cabinet. Maaari ko bang makuha? Go, get it yourself, I'm busy. Marahan siyang tumango at iniwan na ito sa pool area. Pumanik naman si Trina at hinanap sa cabinet ang kwentas niya. Sa kanyang paghahanap ay hindi sinasadyang nahagip ng mata niya ang isang kulay itim na box. Sa pagtataka ay dinampot niya yon at nakita ang isang mamahaling relo. May nakadikit din doon na kulay blue na sticky note at may nakasulat na Hope you like it, from Yumi. May gumuhit na kirot sa kanyang dibdib na agad niya rin pinagsawalang kibo. Muli niyang binalik sa dating pwesto ang box at nagkunwaring hindi niya iyon napansin. Nakasalubong niya si Lionel sa hagdan habang pababa siya at paakyat naman ito. Pilit siyang ngumiti at pinakita niya ang kwentas na hawak. Nakuha ko na, salamat. Hindi siya nito kinubo at niligpasan na. Nagkibit-balikat na lamang siya at hinanap si Manang Delmar para makapagpatulong siya sa pagkapit ng naputol na kwentas. Buong araw ay hindi na naalis sa isip ni Trina ang nakita niyang relo sa cabinet na galing kay Yumi. Here. Abala si Trina sa pag-crochet sa sala nang lumapit sa kanyang asawa at may inabot itong paper bag. Nagtataka naman niyang tinanggap yon. Ano to? Open it. Tumalima siya at binuksan ang paper bag. Nagulat siya nang makita na set yon ng mamahaling accessories. Para saan to? Nagtataka niyang tanong. Isusuot mo yan sa susunod na araw. Mas lalo siyang naguluhan. Ha? Para saan? We are invited to attend Yumi's younger sister's engagement party. Isuot mo yan. Mamaya ay dadalhin na rin dito ang damit na isusuot mo para sa party. Sa tono ng pananalita ni Lionel ay para bang wala nang way para tumanggi siya. Sumapit na nga ang araw ng engagement party ng nakakabatang kapatid ni Yumi at magkasama silang pumunta ni Lionel. Suot niya ang isang silver fitted dress na hindi naman sobrang revealing pero sapat na para maipakita ang kurba ng katawan niya. Maging ang set ng kwentas ay suot niya rin. Sobrang ganda niya sa suot niya ngayong gabi at mas lalo pang tumingkad ang ganda niya dahil napakagwapo rin ang kasama niya. Nice to see you again, Trina. Magiliw siyang binati ni Jewel, ang kapatid ni Yumi. Gumanti rin siya ng magiliw ng ngiti. Thank you and congratulations for your engagement. Thank you. Masaya ako na nakapunta kayo ngayon. Akala ko pagtataguan na naman kami nitong si Lionel eh. Pagbibiro pa ni Jewel. Ilang sandali pa ay lumapit na rin sa kanila ang fiancé ni Jewel na agad namang pinulupot ang braso sa fiancé. Mabait din itong humiti sa kanila. Hi! Hello, nice to meet you. I'm Trina. Congratulations on your engagement. Thank you. Ngumiti ito sa kanya bago bumaling kay Lionel. Thank you for coming, man. If I'm not mistaken, siyang asawa mo, tama ba? Yes. Oh, I see. Binalik ng fiancé ni Jewel ang tingin sa kanya. Masaya ako makilala ka, Trina. I hope you will enjoy the rest of the party. At syempre, nabaling ng atensyon ni Lionel nang lapitan nito ni Yumi. Naiwan siyang mag-isa sa table at sobrang ilang niya dahil parang siya lang ang mag-isa. Panay ang sulyap niya sa kanyang asawa na kausap ang napakaganda at halos walang kapintasang si Yumi at aaminin ni Trina na nakaramdam siya ng selos. Pinapaalalahanan niya ang sarili na hindi niya dapat nararamdaman yon dahil sa normal lang na maging malapit si Yumi at Lionel dahil girlfriend ng asawa niya si Yumi. Nagulat naman si Trina nang biglang may maglapag ng baso ng alak sa harapan niya at nang mag-angat siya ng ulo ay nanlaki ang mga mata niya nang makita kung sinong nasa harapan niya. Tito Achilles? Sa labis na tuwa ay napatayo siya at napayakap niya dito.
nandito ka rin pala. Yes, napansin ko na mag-isa ka kaya nilapitan na kita. Sagot nito at naupo na sa upuan sa tabi niya. Si Achilles Baltasar ay ang nakakabatang kapatid ng ama ni Lionel. 28 years old pa lang si Achilles sa 20 years ang agwat ng edad nilang dalawa ng ama ni Lionel. Si Achilles ay isang sikat na modelo at miyembro ng isang sikat na banda. Hindi naman maitatanggi ang kagupuhan na taglay ni Achilles, kaya hindi na rin nakakapagtaka kung bakit marami ang mga nagkakagusto at naghahabol ng mga babae dito. Tulad na lang ngayon. Kuhang-kuha nito ang atensyon ng ibang mga babae roon. Kasama mo bang pumunta dito ang asawa mo? Nagtanong si Achilles. Oo. Kung gano'n, nasan siya? Bakit hindi ko nakita ang magaling kong pamangkin? Tiningnan din ni Achilles kung saan siya nakatingin at na makitang magkasama si Lionel at Yumi. Here, this is for you. Pinigay nito sa kanya ang alak na kakalapag lang ng waiter sa table nila. Tinanggap naman yun ni Trina at sumimsim ng kaunti. Hindi ko alam na nakabalik ka na pala ng bansa. Ang akala ko ay sa isang buwan pang balik mo. Nakakabagot sa New York kaya umuwi ako ng mas maaga sa inaasahan. Dahilan ni Achilles. Kailan ka lang nakauwi? Kahapon lang actually. Bibisita nga sana ako sa inyo pero mukhang bad mood ang pamangkin ko kaya naisip ko na sa sunod na araw na lang. Mabuti naman at sinama ka niya ngayong araw. Oo. Formal kasi kaming inimbitahan ng kapatid ni Yumi. Nakakahiya naman sa kanila kung tatanggi ako. Kung sa bagay, tumango naman si Achilles. Pasensya ka na pala kung hindi ako naka-attend ng wedding anniversary ng parents mo. Sobrang hectic kasi talaga ng schedule ko nung linggong yon kaya hindi ko magawang isingit. Alam mo na. But I hope nagustuhan nila ang bigay kong regalo kahit hindi ko personal na naibigay sa kanila yon. Oo, naku, gustong-gusto nila yon. Sagot niya naman. At saka naiintindihan din naman nila ni Mom na sobrang busy ka kaya hindi naman sila nagtampo sa'yo. Basta ba raw ay bumisita ka sa bahay kung may time ka na? Oo naman, bibisita ako sa kanila. Baka nga ay araw-arawin ko pang pagbisita sa kanila lalo pa ngayon na wala akong trabaho. Marami silang napagkwentuhan ni Achilles na sobrang mabait sa kanya. Nag-take pala ito ng break mula sa trabaho dahil napapagod na raw ito sa paulit-ulit na routine at gusto na munang magpahinga. Pero ngayon ay nababagot na raw ito na walang ibang ginagawa. Close pa rin pala talaga sila, no? Puna ni Achilles na ang mga matay na kay Lionel at Yumi na masaya pa rin nag-uusap. Oo, malungkot siyang sumagot. Napailing naman si Achilles. Hindi na talaga nadala yung si Lionel. Is he really waiting for me to take you from him? Ha? Tanong niya dahil hindi niya masyadong narinig ang huli nitong sinabi. Bumaling ito sa kanya. Wala. By the way, umiinom ka ba? Oo naman, pero konti lang iinumin ko at baka magalit si Lionel. Magalit? Bakit naman siya magagalit sa'yo kung iinom ka? Nagagalit ka ba kapag siyang nalalasing kasama ang ex-girlfriend niya? Umiling naman si Trina sa tanong ni Achilles. See? So he doesn't have the right to get angry. Drink as much as you want. Ako nang bahala sa asawa mong yun. Tinawag ni Achilles ang waiter at nag-order ng alak para sa sarili. Wine lang ang in-order sa kanya ni Achilles, gayong ang sabi nito ay pwede siyang uminom at ito nang bahala kay Lionel. Nakita ko palang post ng Vogue. Ikaw palang bagong cover ng magazine nila. You look really handsome there. Aniya. Thank you. Wala namang bago, diba? Oo nga. Halos taon-taon ay ikaw ang nasa cover nila. Mahina siyang tumawa. Nagsasawa na nga siguro mga tao sa pagmumukha ko. Sandaling tiningnan ulit ni Achilles ang direksyon nila Lionel. Parehong nakatingin sa kanila ngayon si Lionel at Yumi.
Kahit nasa malayo ay kitang-kita kung gaanong kadilim ang mukha ni Lionel at lihim naman na natutuwa si Achilles ng dahil doon. Bumaling si Achilles kay Trina na sumisimsim ng wine. Gusto mo bang lumabas muna tayo saglit? Ang ingay dito. Mukhang busy pa naman ang asawa mo. Pumayag naman si Trina at sumunod kay Achilles palabas. Pagdating nila sa garden na may ibang mga tao ay malamig ang simoy ng hangin. Kaya inalok sa kanya ni Achilles ang suot na coat para hindi siya lamigin. You smoke? Gulat niyang tanong na magsindi ng sigarilyo si Achilles. Binuga ni Achilles ang usok. Yes, gusto mo ba? Nag-alok pa ito kapag Juan ay may napagtanto. Oh, bawal nga pala sa'yo. Nagtaka naman si Trina ng apakan ni Achilles ang sigarilyo. Nang matupok ang sindi nun, ay pinulot nito at nilagay sa tamang basurahan. Sorry, nakasanayan ko kasi na manigarilyo. Since when did you start smoking? Dati pa, high school pa lang ako noon. Wow, pero hindi ko alam na nininigarilyo ka pala. I only smoke in private. Kailangan kong magtago mula sa publiko. You know, ayoko mabatikos. Natawa ito sa sarili. Your husband used to smoke too. Really? Yep. Nakita niya ako noon na naninigarilyo and he was curious. So he tried it hanggang sa na-addict din siya. But Yumi came. Dahil sa kanya tumigil si Lionel. Nang mapuna ni Achilles ang paglungkot na ekspresyon niya ay nagsalita ulit ito. I mean, it's a good thing, right? Kung hindi siya maagang tumigil, ay baka nagkasakit pa siya lalo na't ipinanganak siya ng mahinang baga. Iniba na lang ni Achilles ang usapan nila para hindi na siya malungkot. Napakamot pa ito sa ulo dahil inisip nito ang dahilan at bigla siyang nalungkot. Pagkatapos ng sa palagay niya ay mahabang sandali ay dumating si Lionel. Sinundan sila nito at hindi nito kasama si Yumi. Lionel, tapos na ba kayo ni Yumi mag-usap? Nakangising tanong ni Achilles sa pamangkin. Sinamahan ko lang muna ang asawa mo dahil mukhang bagat na siya sa loob. Paano, ang asawa niya ay ibang babae ang iniintindi? Hindi naman ito kinibuan ni Lionel ngunit matalim ang mga mata nito habang nakatingin kay Achilles. Paano ba yan? Andito ng asawa mo. Magkita na lang ulit tayo sa loob. Remember what I said? Sana hindi mo ako tanggihan. Ngumiti pa sa kanya si Achilles at hinarap si Leon. Bago umalis ay tinapik pa muna ni Achilles ang balikat ni Lionel at may kung anong sinabi. Bahagya namang nagtaka si Trina kung anong ibig sabihin ni Achilles na huwag niya itong tanggihan. Gayong wala naman siyang naaalala na may sinabi ito sa kanya. Anong sinabi niya sa'yo? Pagalit na nagtanong si Lionel, nakaharap niya na. Wala naman siyang ibang sinabi sa akin. Did he ask you to go out with him? Hindi. Sabihin mo ang totoo sa akin, Trina. Did Uncle ask you to go out with him? Galit ang tinig nito, na para bang may hindi siya magandang nagawa na dahilan para magalit ito ng ganito sa kanya. Hindi nga. Wala siyang sinabi, okay? Bakit ka pa nagagalit na kinausap ko siya? Pagalit yung sinabi na hindi na makapagtimpi at sandaling makalimutan kung sino ang kaharap. Masaba na ba ngayon na makipag-usap sa kanya? Nung una'y nagalit ka kay Adonis kahit wala naman siyang ginagawa sa'yo at gusto mo pa nalayuan ko siya. Ngayon naman nagalit ka kay Achilles. Ano bang gusto mo na mangyari, ha? Naiinis na siya sa inaasal ni Lionel. Para bang lahat na lang ng lapitan niya ay kinagagalitan nito. Gayong hindi naman siya nagagalit na may girlfriend ito at sobrang sweet pa talaga nilang dalawa. Habang siya ay limitado lagi ang galaw. Lalagpasan niya na sana ito dahil naiinis na siya sa inaasal nito, pero naagapan ni Lionel ang kamay niya. Wait, Trina. Hindi niya ito pinakinggan at sinubukan pa rin na tumuloy sa paglalakad. Trina, I said wait! Ano ba? Pagalit niya itong hinarap at saka marahas na inagaw ang kamay niya na hawak nito. What do you want?
Magagalit ka na naman kasi pinagtanggol ko si Achilles? Uutusan mo na naman ba akong lumayo sa kanya? Kumalma ng bahagya si Lionel sa naging asal niya at saka marahan na tinig ay nagtanong ito. Are you drunk? Hindi ako laseng. Mag-usap muna tayo. Nang mahinahon. Mahinahon naman ako ah. Ikaw lang naman tong laging nagagalit sa akin. Kahit wala naman akong maling ginagawa. You're shouting. Wala kang pakialam. Inis na inis siya. Pwede ba bumalik ka na nga muna sa loob? At hayaan mo lang muna ako mag-isa rito. Naiinis ako sa tuwing nakikita ko mukha mo. I'm sorry. Natigilan naman si Trina sa biglang sinabi nito. At dahil sa mababang tono ng boses nito. Ano? I said I'm sorry. Mas lalong hindi siya nakagalaw nang ulitin nito ang sinasabi. Hindi ko sinasadya na pagtaasan ka ng boses. At hindi ko rin intensyon na kontrolin ka. Gusto ko lang talaga na malayo ka mula sa kanila. May dahilan ba para gusto mong lumayo ako sa kanila? Tanong niya. Nag-iwas ang tingin si Lionel na para bang nahihiya ito at tila nag-iisip ng magandang salita na sasabihin. Wala ka namang dahilan, diba? Pagalit niyang sinabi. Hindi rin naman kita inutusan na layuan mo si Yumi. Kaya wala ka rin karapatan na utusan ako na layuan ko ang mga kaibigan ko. Okay. Huminga ito ng malalim. Pilit na kinakalma ang sarili. Okay, I was wrong. Mali ako sa sinabi ko sa'yo tungkol kay Adonis. Mali ako na sinubukan kong kontrolin ka. Pag-amin nito. Maaari ka na ulit lumapit kay Adonis. And I wouldn't try to stop you again. Tila hirap pa ito nabanggitin ang pangalan ni Adonis. Pero kay Tito, hindi siya kabilang. Ayoko pa rin na lumapit ka sa kanya. Ayoko mapalapit ka sa taong yan. He's talking as if his own uncle is a bad guy. At bakit pa hindi ako pwedeng lumapit sa kanya? Mabait naman si Achilles. Tumaas pang boses niya. Ilang sandaling hindi nagsalita si Lionel. Basta, ayoko makitang nilalapitan mo siya. Sobrang irita ni Trina dahil hindi man lang sinabi sa kanya ni Lionel kung ano ba ang tunay na dahilan nito at bakit ayaw nito na lumapit kay Achilles. Talagang hindi man lang nagbago ito sa sarili nitong uncle. Oo, aaminin ni Trina na gwapo nga talaga si Achilles. He has that face of a god, a perfection. Dagdagan pa na mabait na ugali ni Achilles sa talento. Maituturing na talagang perpekto ang lalaking ito. Mabilis itong makakaakit ng babae na sino man nagugustuhin ito. Ngunit hindi naman siya kabilang sa mga naakit ng kamantag ni Achilles kaya wala siyang balak na akitin si Achilles para lang magkagusto sa kanya. May delikadesa pa naman siyang natitira sa kanyang sarili kahit papaano. Kaya wala siyang nakikita na maayos na dahilan para pagbawalan siya ni Lionel na kausapin ng tito nito. Ilang araw nang lumipas mula ng engagement party ni Jewel, ay naiinis pa rin si Trina sa kanyang asawa. Iritang-irita talaga siya sa naging trato nito sa sariling tiyuhin. Sa ilang araw na yon ay hindi niya rin pinansin si Lionel. Iyon na sigurong unang beses na hindi niya pinansin ng ganong katagal si Lionel. Kakatapos lang ni Trina na maligo at nanlaki ang kanyang mga mata. Nang paglabas niya ng banyo ay inabutan niya sa loob ng kwarto niya si Lionel na nakaupo sa kama niya at masusi siyang tinitingnan. Anong ginagawa mo rito, Leon? Napahigpit ang hawak niya sa buhol ng tuwalya sa tapat ng kanyang dibdib. Hindi niya malaman kung aatras pabalik ng banyo. Sa halip ay tila pinako siya sa kinatatayuan. Masusi siya nitong tiningnan na para bang isa siyang masarap na putahe sa paningin nito ngayon. Nag-init naman ang mukha niya at alam na namumula siya sa pagkapahiya. Hindi ito sumagot.
Tumayo si Lionel mula sa pagkakaupo sa kama at marahan ng makbang palapit sa kanya habang mariin naman siyang napalunok. Sing bilis na mabilis na pagtakbo ng isang kabayo ang tibok ng puso niya ngayon at kung bibigyan lang siguro ng pahintulot ay baka nalaglag na rin ang puso niya ngayon sa sahig. Anong ginagawa mo? Ulit niyang tanong at napaatras ng isang beses dahil mas lalo lang na lumalapit sa kanyang asawa. Tunay nga, 2 taon na silang mag-asawa, ngunit wala pang pagkakataon na nagkapiling sila para sa isang pisikal o maglapat man lamang ang kanilang labi. Lubos pa rin ang kanyang kahalayan. Wala pa siyang karanasan sa mga bagay na ganoon, kaya't ang pagiging sobrang malapit sa kanyang asawa ay nagdudulot sa kanya ng labis na kaba. So you still know how to talk in front of me, huh? Wika nito na tumaas pang isang sulok ng mga labi. Kung nakangiti o nanunuya ay hindi niya matiyak. Huminto na rin ito sa paghakbang palapit bago yumuko at nilapit ang mukha sa mukha niya. Akala ko'y patuloy ka lang na magkukunwaring hangin lang ako, na hindi mo makita at maramdaman. Dumilim ang mukha ni Trina dahil doon. Ramdam din naman pala nito na hindi niya ito nais makausap. Ang akala niya ay wala itong pakiramdam. Bakit ka ba lapit ng lapit? Irritable niyang tanong dahil kung mas lalo lang nilapit ni Lionel ang mukha sa kanya sa tuwing nilalayo niya ang kanyang mukha. I really like your new attitude. Wika nito. But it's getting annoying. Bumaba ng ilang sandali ang mga mata nito sa labi niya na bahagyang nakaawang. Now, answer me honestly. Kaya ka ba nagkakaganito dahil sa uncle ko? Oo, tapat siyang sumagot. Walang iya ka naman kasi para utusan ako na layuan siya. Gayong hindi ko naman pinapakailaman ng buhay niyo ni Yumi. Kahit nga halos magpalitan na kayo ng mukha sa harap ko, ay wala naman akong sinasabi. Ikaw na rin mismo nagsabi na wala dapat tayong pakailaman sa buhay ng isa't isa, diba? Bakit pinapakailaman mo yung akin ngayon? Bakit pinapalayo mo ako sa mga taong mahalaga sa akin at gusto ko? Kung gano'n ay mahalaga sa'yo si Achilles at gusto mo siya? Sa hinaba-haba ng mga sinabi niya, tila ang katagalang iyon ang tumatak sa isip nito. Ano? Naguguluhan na si Trina. Madilim ngayon ang mukha ni Lionel. Gusto mo talagang malaman ang dahilan ko kung bakit gusto ko na lumayo ka sa kanya? Oo. Kailangan kong malaman kung anong dahilan mo para alam ko at hindi yung ginugulo mo ako. Nagsiselos ako. Pinutol nito ang sinabi niya. At parang pinako naman ulit si Trina sa kinatatayuan niya dahil sa gulat. Ano? Ang tahi na sa tinig niya. Nagsiselos ako dahil alam ko anumang oras ay kayang-kaya kanyang agawin mula sa akin. Tumaas ang kamay ni Lionel para abutin ang mukha niya. Akala niya isasaktan siya nito ngunit masuyo nitong hinaplos ang mukha niya. Iyon ang dahilan ko, Trina. Gusto kong layuan mo siya. Dahil siloso ako at baka sarili akong klase ng asawa. Hindi na mawari ni Trina kung paanong paraan niya maipoproseso sa utak niya ang sinabi ni Lionel. Buong magdamag siyang pinanatiling gising ng mga katagang binitawan nito. Sinabi nito ang mga katagang yon na para bang natural lang na maramdaman nito ang selos at parang wala itong girlfriend. What's your problem, little nephew? Madilim ang mukha ni Lionel nang dumating sa office niya ang Uncle Achilles niya. Ngiti-ngiti pa ito sa kanya na para namang natutuwa siyang makita ito. Anong kailangan mo? Pagalit niyang tanong. Ngumiti lalo si Achilles at naupo sa silya sa tapat niya. Naparito ako dahil gusto kitang kamustahin. Hindi ako makabisita sa inyo dahil tila kinamumuhian na ako ng sarili kong pamangkin. Pinatong ni Achilles ang kamay sa mesa at napuna niya ang suot nito na relo.
I'm fine. Makakaalis ka na. Paggalit niyang sabi. Ouch! Nag-emote naman si Achilles na para bang nasaktan nito sa pagtatakwil niya dito. Kailan pa naging ganito kawalang puso ang nag-iisa kong pamangkin? Wala na ba talaga siyang natitirang pagmamahal at respeto sa nag-iisa niyang tito? Since you started liking my wife. Marahan namang tumawa si Achilles. Iyong tipo ng pagtawa na mahihimigan ng panunuya. Oh, about that. It's something that I can't stop. So all I could say is sorry. Tumalim lalo ang tingin ni Lionel sa uncle niya. At siguro kung nakakamatay lang ang tingin ay kanina pa pinaglalamayan si Achilles. Sa sandaling pagpasok lang nito sa opisina ng pamangkin ay masama na ang titig sa kanya ni Lionel. Padilim ng padilim ang mukha ni Lionel habang patagal naman ang patagal ang uncle niya sa opisina niya. Kahit anong gawin niyang pagtatakwil dito ay tila wala itong balak na lisanin ang opisina niya. If you really like her, pabitin ni Achilles sa sasabihin. Then tell her. Umamin ka na habang maaga pa. Sige ka. Baka maunahan na kita na magtapat sa kanya. Madali lang ang pag-file ng divorce lalo na sa Spain kayo kinasal. You know divorce is legal there. Matapos makita na para bang sasabog na sa inis si Lionel, siya ka lamang tumayo si Achilles at lumabas na sa opisina ng pamangkin. Daig niya pang nanalo sa loto dahil sa laki ng ngiti niya. May pasipol-sipol pa ito habang naglalakad. Ay nako, little nephew. Be thankful that your dear uncle still cares so much about you despite your bad attitude towards me. Naihiling na lang nasabi ni Achilles sa sarili pagpasok sa loob ng elevator. I hope you'll realize it soon. Nag-take ako ng break sa aking trabaho para lang sa mission ko na to. Sa loob ng itim na sports car ay ngiting aso pa rin ang ngiti ni Achilles habang ang pamangkin nito ay halos magwala na sa loob ng opisina. Bakit kanina ka pang ngiti-ngiti riyan, Achilles? Nagtataka naman na tanong ni Gray. Kabanmate ni Achilles na tulad ni Achilles ay nagtitake ng break mula sa trabaho at namalagi pansamantala sa Pilipinas para magbakasyon. May kilala ka bang tanga? Biglang tanong ni Achilles kay Gray. Oh, ikaw. Gago. Binato ni Achilles ang hawak kay Gray na agad naman nakaiwas. Ang ibig kong sabihin, yung bang literal na tanga? Bakit? Certified tanga ka rin naman ah. Tarantado, kinakausap ng maayos eh. Piko na inirapan ni Achilles ang kaibigan. Nalatawa naman ng malakas. Bakit ba? Ano bang kinalaman ng pagiging tanga sa pagngiti-ngiti mo riyan? My little nephew is stupid. Nag-iisa lang ang pamangkin ni Achilles kaya kilala ni Gray kung sino ang tinutukoy niya. Bakit? Ang talino naman nun ah. Summa cum laude yun, diba? Pinagyabang mo pa nga na ikaw ang nagsuot ng medal niya. I didn't mean he's actually stupid. In fact, he's the smartest person we could ever meet. Pero he's stupid pagdating sa love. Ayaw niyang tanggapin na mahal niya ang babaeng matagal ng parte ng buhay niya. And he doesn't want to confess. Teka, nagsalubong ang kilay ni Gray na naguguluhan na. Ang pamangkin mo bang tinutukoy mo noon na pinagtitripan mo hanggang sa umamin? Yes, siya nga. Tumawa si Achilles na parang ang saya-saya pa niya sa ginagawa niya. He's really stupid and it's really frustrating. Gusto ko na nga siyang batukan at nang magising na siya sa katotohanan eh. Napailing sa kanya si Gray. Ang lala talaga ng trip mo sa buhay ano. Kahit sarili mong pamangkin, hindi mo pa pinalampas sa katarantaduhan mo. It's for his own sake. Concern lang ako sa paborito kong pamangkin. Nagkibit balikat si Achilles. Alam kong para sa kanya na talaga ang babaeng yon.
I'm just helping him to confess, you know? Eh, hindi mo naman siya mapipilit na magtapat ng nararamdaman. Maybe he's still not ready. I can. Kalmanting wika ni Achilles. You know me. Mabilis ako makaisip ng paraan. I'm very sure that with my help, he'd confess as soon as possible. Ayan ang goal ko. Baka bumalik sa trabaho. Ang tiyak na dahilan kung bakit sinabihan ni Achilles ang pamangkin na gusto niyang asawa nito ay dahil sa batid niyang nagsiselos sa kanya si Lionel at gusto niya itong matulungan at tanggapin ng nararamdaman nito para sa asawa. Sadyang medyo tanga lang talaga pagdating sa pag-ibig ang pamangkin niya kaya kailangan pa niya itong tulungan. Achilles loves his nephew dearly. Nag-iisang pamangkin niya lang kasi ito at ang pinakapaborito niya pa. Kaya gusto niya na maibigay ang lahat ng bagay para sa pamangkin at gusto niya rin na makita na maging masaya ang pamangkin. At alam niya na sakalang niya makikita ang tunay na masayang pamangkin kung gagalitin niya muna ito. Hindi naman tunay ang sinabi niya kay Lionel na gusto niya rin si Trina. Ginawa niya lang yon para magselos si Lionel. Aaminin ni Achilles na maganda nga talaga si Trina at kahit sinong lalaki siguro ay mapapaibig nito. Ngunit may ibang nilalaman ng puso si Achilles. Ibang babae ang nais niya at si Trina ay pinapaubaya niya na sa kanyang pamangkin. Ang tingin niya lang talaga kay Trina ay para bang isang nakababatang kapatid. Girl, sobrang ganda ng pinareserve namin na hotel. Maligayang sabi ni Silver habang magkausap sila sa tawag. I'm sure makakapag-rest tayo ng maayos doon. Pang 2 weeks ang stay natin doon para sulit na sulit ang pag-Siargao hopping natin. May gusto ka pa bang idagdag sa bucket list natin, Trina? Nagtanong naman si Maple. Ito ang laging nagpaplano sa bawat gala nila ng barkada. Wala naman ako may isip ngayon. Wika niya. Andyan na ba yung parachute? Oo, unang-una yung sa listahan, syempre. What about the food? Si Rina naman ang nagtanong. Bawal sa yung mga maaalat na pagkain so we can make sure na lahat ng nakahanda ay angkop sa panlasa mo at hindi makakasama sa'yo, syempre. May nais ka pa bang pagkain na gustong idagdag? Ilang araw na lamang at kaarawan na ni Trina. Abalang-abala na ang lahat para sa inihanda na sorpresa sa kanya. Ang mga kaibigan niya ang nagplano sa lahat. Ayon sa kanila ay marami silang hinanda ng mga surprises sa kanya. At ngayon pa lang ay na-excite na si Trina sa pagpunta nila sa Siargao. Makakasama ka ba papunta sa Siargao, Leon? Tanong ni Trina sa asawa habang sabay sila na naghahapunan. I don't know. Nagkibit-balikat si Lionel. Tila hindi ito interesado kung anumang meron sa Siargao. Iyon na lamang tanging nasabi ni Tina at saka napatango. Tila nakalimutan na ni Lionel na malapit ng karawan niya at ang dahilan kung bakit sila pupunta sa Siargao ay dahil doon isa-celebrate ang birthday niya. Naghihintay siya na banggitin ni Lionel ang tungkol sa birthday niya ngunit wala man lang itong sinabi. Ma'am, sasama raw po ba si Sir Lionel sa pag-alis natin? Ihahanda ko na rin po bang maleta niya? Tanong ni Manang sa kanya nang matapos silang kumain at unang lumabas ng kusina si Lionel. Malungkot siyang umiling. Hindi po ata. Huwag na po kayong mag-abala na ihanda ang maleta niya. Ako na lang din pong bahala sa akin. Eh bakit hindi daw siya sasama? Napabuntong hininga siya ng malalim. Hindi ko rin po alam. Ayusin ko lang po muna ang maleta ko. Maiwan ko na po muna kayo dito. Ang akala ni Trina ay posible pa nga na magbago ang isip ni Lionel at sasama ito sa kanila papunta ng Siargao. Ngunit lalo lang siyang nalungkot nang sabihin ni Lionel na kailangan itong umalis dahil nagka-emergency daw si Yumi. Kailan ang balik mo? Sa tagal na nilang nakatira sa isang bahay ay ngayon lang siya nagtanong ng ganoon kay Lionel kaya tila nagulat pa ito dahil sandali itong natigilan. Kapag Juan ay tiningnan siya at para bang hinahanap ang magandang salita na sasabihin. Di ko alam.
Paglipas ng ilang sandali, sumagot ito. I won't be home tonight. Hindi na lang ulit nagtanong si Trina sa asawa at hinayaan niya itong umalis. At mula noon ay lagi nang nasa tabi ni Yumi ang asawa niya at halos hindi na nga sila magkita sa bawat buong araw. Pambihira talagang lalaking yun oh. Mahihimigan ng inis ang tinig ni Sunny. Talaga bang mas uunahin niya pang babae na yun kaysa sa birthday ng asawa niya? Hayaan niyo na. Hindi pa ba kayo nasasanay sa kanya? Iyon naman palaging ginagawa niya. Wika naman ni Adonis. Malulungkot lang si Trina kung patuloy natin na pag-uusapan ng lalaking yon. Nakakainis lang naman kasi. Alam niya naman na malapit ang karawan ng asawa niya pero uunahin niya pa rin ang kabit niya. Iritang sabi ni Silver. Pag ako talaga hindi nakapagtimpe, ako na talagang susugod sa dalawang yon. Oo. Aaminin ni Trina na nakaramdam din siya ng labis na disappointment. Paano kasi? Ang akala niya ay may nararamdaman na sa kanya si Lionel dahil sa nagsiselos ito sa kanila ni Achilles. It turns out, maling akala niya lang yan. Isang araw na lang at kaarawan niya na nang pumuntang muli sila sa Siargao. Wala naman pa ramdaman ng asawa niya at hindi alam ni Trina kung buhay pa ba ito. Darating naman siguro ang asawa mo, diba? Nagtanong ang Auntie Sophie niya, kapatid ng ina niya. Nakakalungkot naman kung wala siya bukas. Hindi ko po sigurado, tite. Ang sabi niya kasi ay susubukan niyang tapusin ang lahat ng trabaho niya at susunod siya dito. Pagsisinungaling niya naman. Nako, dapat lang na dumating siya sa kaarawan mo, no? Nginitian na lang ni Trina ang tiyahin niya. Ang mga magulang niya ay alam na baka hindi makarating si Lionel. Pero dahil sa hindi alam ng mga relatives nila na hindi maayos ang pagsasama nilang dalawa, ay iniisip nito na masaya ang buhay mag-asawa nila at hindi sila napipilitan sa isa't isa. They were putting a facade in front of Trina's relatives so everyone think na maayos silang nagsasama na dalawa. Noong sumapit ang araw ng kaarawan niya at wala pa ring Lionel na dumating, ay mas lalo lang na nalungkot si Trina. Subalit pinili na lang niya na pilitin ang sarili na maging masaya sa araw ng kaarawan niya dahil ayaw niya na mag-alala sa kanyang mga magulang niya. Andito rin ang lahat ng mga kamag-anak niya para makisaya at ayaw niyang isipin nila na hindi siya masaya sa kasal niya. Uy, Trina, talaga bang hindi na darating yung asawa mo ngayon? Nagtanong ang pinsan niyang si Selena. Ang tagal na din namin hindi siya nakikita ha. Hindi rin kaya siya pumunta ng wedding anniversary nila, tito-tita. Hindi eh. Busy pa kasi siya sa trabaho. Tugon niya at pilit nang umiti dito. Grabe naman. Hindi ba niya pwedeng ipagpaliban mo ng trabaho niya at samahan ka sa araw ng birthday mo? Si Ramiel naman yon. Pinsang buo niya rin. Ayos lang yun. Mahirap din naman kasi ang gawain niyang pagpapatakbo ng kumpanya kaya naiintindihan ko naman kung wala siyang oras sa akin. Nagsalita naman si Silver na mapansin ang paglungkot sa mukha niya. Hayaan niyo na ang asawa niya at magsaya na lang tayong lahat. Birthday ngayon ni Trina kaya hindi siya pwedeng malungkot. Mabuti pa ay kantahan na lang natin siya. Yung makakapag-indayog na kanta, hindi ba magandang boses mo, Selena? Nakuha naman ng mga pinsan niya ang nais ni Silver at ayaw na rin naman nilang tuluyan na sirain ang araw niya kung kaya hindi na ulit nila nabanggit ang tungkol sa asawa niya. Mabuti pa mag-swimming na lang tayo, sabi pa ni Rina. Trina, anong gusto mong gawin? Gusto mo bang turuan kita mag-surfing? Diba nun mo pa yung gusto matutunan? Kayo na lang muna. Nagpapahinga lang muna ako saglit dito at susunod na lang ako sa inyo. Nagkatingin na naman ang mga kaibigan niya dahil sa sinabi niya, kaya tiniyak niya na okay lang siya at ayos lang talaga na magpahinga muna pero susunod din naman ito sa kanila maya-maya. Nilapitan siya ni Adonis na may pag-aalala sa mukha. Ayos ka lang ba, Trina? Oo naman, bakit mo naman natanong? Naupo si Adonis sa lounge na katabi ng kinahihigaan niya.
Birthday na birthday mo pero parang sobrang lungkot ng itsura mo. Hindi naman ako malungkot ah. Iniisip mo pa rin bang asawa mo? Hindi siya sumagot. Kahit hindi niya pa man sabihin ay nabasa na nito kung ano nasa isip niya. Malungkot ang mukha niya habang napahinga naman ng malalim si Adonis. Kung gusto niya talagang pumunta ngayon ay gagawa siya ng paraan. Hindi sapat na dahilan ng pagiging busy niya kahit pa may emergency yung si Yumi. Huwag mo na nga lang masyadong isipin, masisira lang ang araw mo kung iisipin mo pa siya. Hindi ko naman sila iniisip. Sagot niya at malungkot na rin na napabuntong hininga. Sanay na rin naman ako sa kanila. Noon pa man ay lagi nang busy si Lionel pagdating sa akin. So, today isn't new to me. Huwag ka nang malungkot. Andito naman kami mga kaibigan mo. Pasasayahin ka namin. Gusto mo magsuot pa ako ng clown costume para hindi ka na malungkot eh. Makailang beses niya na rin narinig ang mga kataga na dapat siyang maging masaya ngayong araw dahil birthday niya. At sa katunayan ay gusto rin ni Trina na gawin iyon. Gusto niyang huwag masyadong isipin ang hindi pagsipot ng asawa niya sa araw ng kaarawan niya para lang makasama si Yumi. Pero kahit anong gawin niya, ay hindi maalis-alis sa isip niya iyon. At habang naiisip niya ay mas lalong bumibigat ang dibdib niya. Naiina siya sa ganitong pakiramdam ngunit hindi niya naman magawang pigilan ng sarili na mag-isip ng kung ano-ano. Mabuti na lang at laging nasa tabi niya ang mga kaibigan niya na handa siyang pasiyahin. Kung ano-ano nga mga ginagawa nila para lang mapangiti siya. Kulang na lang nga ay magsuot na sila ng clown costume para mapangiti lang siya. Habang nalulungkot para kay Trina ang magulang niya dahil alam naman ng mga ito na umaasa siya na darating si Lionel bago matapos ang araw na ito. Anak, huwag ka nang malungkot kung hindi man siya dumating. Sigurado ay busy lang siya ngayon sa trabaho. Sabi naman ng kanyang ina. Gumanti siya ng marahan ng ngiti dito. Naiintindihan ko naman po yon, Mom. Hindi naman po ako maasa na darating siya dahil nasanay na rin naman na po ako sa kanya. Niyakap siya ng kanyang ina habang ang kanyang ama naman ay pinipigilan ng galit. Hindi matiis ni Seryo na makitang nalulungkot ang kanyang nag-iisang anak. Noon pa man ay tutol na talaga siya sa pasya ng ama niya na ipakasal ang nag-iisa niyang anak sa apo ng ka-business partner nitong si Leon Baltazar. Ngunit dahil sa yun ang napagkasunduan ng lahat at pumayag din ang anak niya sa gustong mangyari ng lolo nito, ay wala nang nagawa si Seryo. Pero ngayon na nakikita niyang nalulungkot ng ganito ang kanyang anak, ay naiinis siya. Hindi nais si Seryo na makita ang lungkot sa magandang mga mata ng nag-iisa niyang anak. Noong isinilang si Trina sa mundo, ang pinakamasayang nangyari sa buhay ni Seryo. At sumumpa siya na gagawin niyang lahat para lang mapasaya niyang anak. Let's get them divorced, Dad. Seryoso na sabi ni Seryo sa amang si Alejandro. Napahinga naman ng malalim si Alejandro Fortalejo. Hindi tayo maaaring pumagitna sa relasyon ng dalawa. Kalmanteng sinabi naman ni Don. Hindi niyo po ba nakikita? Nalulungkot na ang anak ko dahil walang puso ang asawa niya. Kung magpapatuloy ang ganyan. Baka sa susunod na 2 taon na hindi ko na siya makitang ngumiti muli. Tatandaan mo naman siguro kung anong napagkasunduan ng 2 pamilya, hindi ba? Forget that agreement, Dad. Kung ang kasiyahan ng anak kong magiging kapalit, mas mainam na siguro na wala na tayong maging kahit anong koneksyon sa mga Baltasar. Anak, sa ayaw at sa gusto niya, susubukan kong hikayatin ng anak ko na mag-file ng divorce kay Lionel. Hindi ako papayag na lagi niya nalang binabaliwala ang anak ko. I love my daughter para lang patuloy na hayaan siya na baliwalain ng isang walang kwentang lalaki. And you know that I won't even care kung malaki man ang maging epekto ng gagawin kong to sa kumpanya natin. Pinal na wika ni Seryo. Sinubukan pa ni Alejandro na kausapin ang anak at magpaliwanag, ngunit wala na itong nagawa dahil nakapagpasya na si Seryo. Napabuntong hininga na lamang si Alejandro. Tumingin sa malayo. Mukhang kailangan niya nang gawin kung ano ang tama.
Bukas sa bukas din ay kakausapin niya ng mga Baltasar tungkol sa nais nilang mangyari ng kanyang anak. Gusto ng dad mo na mag-file ka ng divorce kay Lionel, totoo ba? Gulat na tanong ni Sunny at hindi matatago ang saya sa mukha nito. Oo. Malungkot siyang tumango habang mga kaibigan niya ay masayang-masaya na yakapin siya. At para bang sinasabi niyang yun ang isa sa pinakamagandang balita na narinig nila sa buong buhay nila. Hindi ba maganda yun? Hiyaw pa ni Maple. Sa wakas, makakawala ka na mula sa asawa mong yun. Hindi ba yun naman ang gusto mo nun pa man? Sa wakas ay single ka na at makakawala ka na mula sa monster na yun. Oo nga naman. Sumang-ayon si Sunny sa sinabi ni Maple. Mabuti naman at naisip na nila tito na gawin yon. Ang tagal ko na kayang hiniling na magpasya na sila. Mabuti na lang at nakapag-isip-isip na sila na hindi na healthy para sa inyo ni Lionel kung patuloy pa kayong magsasama at pagpipilitan ng mga sarili nyo sa isa't isa. Narinig naman ni Trina ang pag-uusap ng ama at lolo niya kanina. Bagaman masaya siya dahil may pakialam sa kanyang ama niya at sobrang mahal na mahal siya nito, kaya handa nitong kalimutan ang anumang kasunduan sa pagitan ng dalawang pamilya. Aminin niya rin na nakaramdam siya ng lungkot dahil nais ng kanyang ama na makipaghiwalay na siya kay Lionel. Sa sandaling magkasundo ang dalawang pamilya ay mapapawalang bisa na ang kasal nilang dalawa. Oo, aaminin niya na noong unang taon na kinasal sila ni Lionel ay gustong-gusto ni Trina na mag-file ng divorce. Hinihiling niya na sana maisip ng magulang niya ang tungkol doon. At ito na mismo ang maghikayat sa kanya na mag-file ng divorce kay Lionel. Subalit, simula nung tumira si Lionel sa iisang bahay, ay nagbago na ang isip niya at aaminin niya na sa kabila ng pagiging cold sa kanya ng sariling asawa, ay unti-unti rin naman itong nahanap ang daan, papasok sa puso niya. Sa araw mismo ng kaarawan niya ay nalulungkot siya dahil sa lahat ng mga nangyayari. Bagaman hindi pa sinasabi ng kanyang magulang ang tungkol sa pasya nila na hikayatin siya na mag-file ng divorce, ay may ideya na siya sa lahat ng maaaring mangyari pagkatapos ng araw na iyon. Nako, sa ganda mong yan, mabilis ka lang makakahanap ng iba, no? Sabi pa ni Silver. Oo nga, ang daming ibang lalaki sa mundo. Nako, hindi umiikot ang mundo sa iisang lalaki lang. May mahahanap ka pa na mas gwapo kaysa sa Lionel na yun. Nasa bar sila ng hotel na tinutuluyan nila ngayon dahil nag-aya ang kaibigan niya. Dahil nga sa kailangan din ni Trina ang alak sa dami ng mga bumabagabag sa kanya, ay pumayag siya sa gusto ng apat. At tulad nga na inaasahan niya, ay hinanapan na agad siya ng mga ito nang maipapalit niya raw kay Lionel sakaling mag-divorce na sila. Marami kasi mga gwapong dayuhan dito. Maya-maya pa ay may isang gwapong lalaki na may hawak na baso na may lamang alak ang lumapit sa table nila at nagtanong kay Trina. Miss, single ka ba? At bago pa man siya makasagot, ay may ibang sumagot sa tanong ng lalaki. No, she's not. Lahat sila ay napatingin sa lalaking nagsalita at bumilis naman ng tibok ng puso niya na makita niya ang kanyang asawa na naglalakad palapit. She's married. With me. Napaawa ang labi ng lalaki at agad na umalis dahil tila natakot sa masamang tingin ni Lionel dito. Habang nanatiling gulat na gulat si Trina kahit pa noong tuluyan nang nakalapit sa table nila si Lionel. Lionel, ngumiti ito sa kanya. I'm sorry I'm late. Nadelay kasi ang dating ng regalo ko sa'yo kaya hinintay ko pa. Binigay nito ang dala na regalo. Happy birthday, Gina. Akala ko hindi ka na makakarating. Saad niya na hindi pinapansin ang inabot nito. It's your birthday. Dapat lang na dumating ako, right? Hindi naman siya makapaniwala na dumating nga si Lionel bago pa matapos ang araw na ito. Hindi niya rin alam kung ano bang dapat niyang maramdaman ng mga sandaling yon. Maging ang mga kaibigan niya ay halatang labis na gulat sa mukha dahil sa biglang pagsulpot ni Lionel. Naupo sa kanyang tabi si Lionel habang si Trina naman ay tila napako sa kinuupuan niya.
Nakipagpalitan pa siya ng tingin sa mga kaibigan niya na nagtatanong din ng uri ng tingin sa kanya. Sa kanilang anim ay si Adonis ang unang nakabawi sa gulat at siya ring unang bumasag sa katahimikan. Lionel, hindi namin alam na kaya mo na palang maglaan ng oras para sa asawa mo. It was very awkward, alright? Pero aaminin niya rin na masaya siya na dumating si Lionel. Tila nawala ang lahat ng mabigat sa dibdib niya sa pagdating ng asawa. Kahit panong malaman niya na sabay pala na dumating si Lionel at Yumi dahil iisa lang kanilang sinakyan, which means magkasama nga silang dalawa, ay masaya pa rin siya. Lionel, masaya kami na nakarating ka. Masayang sabi ng kanyang ina at niyakap pa si Lionel, habang ang ama naman niya ay nanatili lang na walang kibo. Hindi naman mukhang galit ang itsura ng ama. Marahil ay pinipigilan nito na huwag ipakita ang galit dahil ayaw nitong sirain ang araw niya. At pasensya na po kung nahuli ako ng dating. Hingi naman ang paumanhin ni Lionel. It's okay, sumagot naman ang ina niya. At least you're here bago pa man natapos ang araw na to. At dahil nga si Lionel na lang ang antayin ng ilan ng mga relatives niya, ay agad nila itong pinagpiestahan. Ang mga kaibigan naman ni Trina ay panayang senya sa kanya tungkol sa asawa. Sandaling iniwan muna ni Trina ang asawa dahil kausap pa naman ito ang mga kamag-anak niya. Hahanapin niya pa muna si Yumi para pasalamatan sa pagdating dahil kanina nung binati siya nito ay hindi niya ito masyadong napansin. Pero hindi naman inaasahan na sa paghahanap niya kay Yumi ay nakita niya si Achilles na paparating. Sa labis na tuwa na makita ito ay malakas niya itong tinawag at ang halos mapunit ng mga labi niya sa lawak ng ngiti niya. Achilles! I'm glad you're here. Magiliw na sabi niya na makalapit siya kay Achilles. Yes, nagkaroon lang ng konting problema kaya nahuli ako ng dating. Ang daming gustong sumira sa araw ko kanina eh. Minalas yata ako ngayong araw. Mabuti na lang at nakaabot pa rin ako sa birthday mo. Matamis na ngumiti sa kanya si Achilles at may inabot pang paper bag. Regalo ko sa'yo. Happy birthday! Salamat! Agad naman niyang tinanggap ang inabot nito at tiningnan ang laman. Ano to? Wow! Salamat! You're welcome! Napuna naman ni Trina ang suot ni Achilles na relo at bahagyang nagtaka. Pamilyar sa kanya ang suot nitong relo. Tila nakita niya na yon noon pero alam niya na ito ang unang beses na nakita niyang suot iyon ni Achilles. Bakit? Nagtataka na tanong naman ni Achilles. Ha? Tumingin siya sa mukha nito at saka umiling. Wala. Hindi mo ba nagustuhan ang regalo ko sa'yo? Nagustuhan. Ang ganda nga eh. Salamat dito. Sabay sila ni Achilles na pumunta kung saan niya iniwan kanina si Lionel at ilan sa mga kamag-anak niya na kausap nito at sa sandaling nasilayan ni Lionel ang mukha ng uncle ay agad na nagdilim ang buong mukha nito na para bang hindi masaya sa pagdating ni Achilles. Pangisi-ngisi lang si Achilles at tila sinasadya pang lapitan siya para mas lalong inisin ang pamangkin. Dagdagan pa noon na andon din si Adonis. Aba, kulang na lang talaga. Ay, pumagot na ang ulo ni Lionel. Madaling araw na at ang ilan sa mga relatives ni Trina ay nagpapahinga na. Ganon din ang magulang niya matapos ang mahabang celebration pero heto silang lahat ngayon sa tabing dagat at nagbo-bonfire. Tila hindi sila dinadapuan ng antok at para bang wala silang kapaguran at hindi rin nalalasing. Marami na silang nainom pero wala pa rin may gustong magpaawat. Huwag ka masyadong uminom ng madami, Trina. At baka sumuka ka. Paalala sa kanya ni Adonis. Tinawanan niya ito. Don't worry. Hindi naman ako nalalasing. Pabilog siya nakaupo ngayon sa bonfire at katabi ni Trina ang asawang si Lionel. Sa kabilang tabi niya naman ay si Sunny, habang ang nasa kabilang tabi naman ni Lionel ay si Yumi, nakatabi rin si Achilles. Sa tabi ni Sunny ay si Sunny at Apple. Si Adonis naman at ang iba pang mga pinsan ni Trina na sina Selena, Ramiel, Jadon at Laura. Ikaw ang hindi nalalasing? Nanunuya ang tinig ni Adonis.
Baka nakakalimutan mo na sinukahan mo ko sa ulo nung minsang nalasing ka habang nakapiggyback ride ka sa akin pauwi sa inyo. Baguhang manginginom lang ako noon kaya hindi pa mag-improve ang alcohol tolerance ko. Nag-improve naman ako kahit papano Pakikipagtalo pa niya. Oo, ikaw na nga ang pinakaunang malasing sa ating 5. Habang nagtatalo at biruan pa sila ni Adonis ay padilim ng padilim ang mukha ni Lionel, subalit pareho nilang hindi pansin yon. Napunta yon ng iba pero ang dalawa na nagtatalo pa rin ay nananatili na oblivious. Si Achilles naman ay nasisiyahan sa nasasaksihan, napapailing at napapangiti pa. Maging si Yumi na napunaran ng madilim na mukha ni Lionel ay dinaan na lang sa pag-inom para pagtakpan ng ngiti na nagnanais ng sumupil. May kakaiba talaga sa hangin ng Siargao, Wika ni Achilles paglipas ng ilang sandali. Kay sarap talaga ng hangin dito. Nakakatuwa at nakaka-relax, hindi ba pamangkin? Isang pamatay na tingin ang sinagot ni Lionel kay Achilles na marahan na napatawa na lamang. May plano ka na bang bumili ng resort dito, Achilles? Tanong naman ni Yumi. Yes, basta ba gusto ni Trina na magkaroon ng resort dito? Dahil sa sinabi ni Achilles ay natigilan at nagkatinginan ng lahat. Maging si Trina ay napatigil at hindi makapaniwala. Ha? Bakit ako? Tanong ni Trina bago sinulyapan ng asawa na hindi maipintang muka. Pareho sila ni Yumi na hindi na maipintang mga itsura. Mas may tiwala ako sa taste mo. Sagot ni Achilles siya kapasimple na sinulyapan ng pamangkin. Nang makita na selos na ito, ay mas lalo pang ginusto ni Achilles na asarin ito ng sobra. Ano sa tingin niyo ni Lionel? Maganda ba na bumili ng resort dito? Oo naman. Sobrang ganda ng lugar na to kaya sobrang worth it magkaroon ng sariling resort dito. Sumagot si Trina. Pag may resort ka na dito, ay lagi kaming magbabakasyon dito. I'm going to buy a resort here then. Will you help me choose? Hindi ko alam kung saang parte ng Siargao ako bibili. Bago pa man makasagot si Trina ay pagalit na nagsalita si Lionel. You have an assistant. Sa kanya ka magpatulong na humanap at bumili ng bibilhin na resort. Huwag mo nang idamay ang asawa ko sa iniisip mo. Ang init ng ulo ni Lionel ay mas lalo pang nag-init nang magpasya silang maglaro ng spin the bottle and truth or dare. Para bang ang irita ni Lionel ay mas lalo pa nilang dinagdagan ng gasolina at sinindihan. Trina! Masaya na sabi ni Achilles na ang saktong pagpaikot nito sa bote ay sa kanya tumapat. Truth or dare? May hindi magandang pakiramdam si Trina sa ngisi ni Achilles. Tila balak na naman ito na painitin ang ulo ng sariling pamangkin. Ayaw ni Trina na mahirapan kung kaya naman ang pinili niya ay truth. Wise choice? At mukhang nagkamali pa rin si Trina sa napili niya. Kung sakaling hindi ka kasal kay Lionel ngayon, posible ba na magkagusto ka sa isa sa amin ni Adonis? Halos malaglag ang panga ni Trina dahil sa tanong ni Achilles. Maging si Adonis ay nagulat at kapag kuwan ay napailing na lamang. Si Achilles ay napapangisi pa habang ang kanyang asawa ay para bang papatay na ng tao. I used to ship Adonis and Trina. Lasing na si Selena kaya hindi nito namalayan ang katagang lumabas sa bibig. Even Jaden used to think they're a couple. So what's gonna be your answer, Trina? Isa-isa niya silang tiningnan na para bang humihingi siya ng tulong sa kanila. You don't have to answer that stupid question. I'll drink for you. Pagalit na sinabi ni Lionel bago ininom ang 2 baso ng alak na parusa sana para sa hindi makagawa ng dare o makapagsabi ng totoo. Naman silang lahat at pagkatapos ni Lionel na uminom, hinawakan nito ang kamay niya sabay tayo. Lumayo sila mula sa mga ito at hinayaan na lang ni Trina ang asawa na dalhin siya kung saan ito gusto. Hindi una sila nagkibo ang dalawa at hinayaan muna ni Trina ang asawa dahil para bang kinakalma pa muna nito ang sarili. Hindi rin naman biro ang dami ng alak na inubos nito kanina.
Narinig ko pala si Dad at Lolo kanina. Panimula ni Trina habang nakatanaw siya sa dagat. Naramdaman naman niya ang pagtingin sa kanya ni Lionel kaya tiningnan niya rin ito. Gusto nila na mag-file na tayo ng divorce at maghiwalay na tayo. They want me to file a divorce. Bumalatay ang gulat sa mukha nito. Ang kalasingan ay tila naglaho. What? I think mas makakabuti raw yan para sa atin. Hindi na rin tayo bumabata. At tama tayo na may sarili tayong pasya sa mga buhay natin. At tayong may karapatan pumili ng taong gusto natin makasama pagtanda. They might have realized it late but at least napagtanto na rin nila ang bagay na matagal na rin nating inaasam. It's a good thing, right? Masaya ako sa naging pasya nila. Maaari na rin kayo magpakasal ni Yumi kapag naghiwalay na tayo. Sabay pilit siyang umiti. Ayos lang sa'yo na mag-divorce tayo? Oo naman. Noon ko pa naman na gustong mag-file ng divorce. Half of what she said was a lie. Nag-aalala lang ako sa kung ano magiging reaksyon ng magulang natin pag ginawa ko yan. Alam ko kung gaano kahalaga sa kanilang naging pasya nila sa pagkasundo tayo ng kasal para mas lalong mapagtibay ang ugnayan ng ating mga pamilya at kumpanya. Pero ngayon na sila na mismo may gusto na mangyari to, masaya ako ron. At least, pareho tayong hindi napapilitan sa isa't isa, right? You can be with the one that you love at ganun din ako. Mabigat ang dibdib niya ngunit nanatili na tuwid ang boses niya. Pigil na pigil din siya sa pagpiyo kahit pa masakit na ang dibdib niya. After this, alam ko na pagpaplanuhan na ang divorce natin. So while waiting, let's just enjoy the rest of our stay here. Pagkatapos nito, ay malaya ka na. Pareho na tayo magiging malaya mula sa isa't isa. Matapos sabihin ni Trina ang lahat ng yon sa kanyang asawa, ay iniwan niya na ito. Hindi na siya naghintay sa kung ano man ang magiging sagot nito. Sa kanyang paglayo, ay sa kanya lamang hinayaan na pumatak ang luha niya na kanina pa niyang pinipigilan. Ayan na nga bang sinasabi ko sa'yo, little nephew? Nagsalita si Achilles na narinig ang lahat ng usapan nila. Nilapitan nito ang pamangkin na tila hindi pa rin magawa na makakilos matapos ang mga narinig. Kung bakit ba naman kasi may stupid akong pamangkin? Are you happy now? Magdi-divorce na kaming dalawa. At maaari mo nang ligawan ng asawa ko. Galit na sabi ni Lionel. Am I happy? Of course I am. Ngumisi si Achilles na nang-aasar pa ito. Sabi ko naman kasi sa'yo, umamin ka na, bago pa man mahuli ang lahat. Look at you now. Gusto pa sana ni Achilles na asarin ng pamangkin ngunit nang makita niya ang lungkot sa mukha nito at ang luha na nangingilid sa mga mata nito, ay bigla naman siyang nakaramdam ng guilt. Listen, Lionel. Maaari mo pa rin napigilan ang pasya ng magulang niyo. Kung sakali man nabalak na nga nila na paghiwalayin kayong dalawa ni Trina. You can still confess to her. Hindi pa naman huli ang lahat para maayos mo to. Tinapik ni Achilles ang balikat ng pamangkin. I trust you, Leon. We're as strong as wild animals. Magagawa mo pa rin na ayusin ang lahat. Hindi naman sumagot si Lionel. Huminga naman ng malalim si Achilles at nilagay ang magkabilang kamay sa bulsa at tumingin sa malayo. I don't like your wife, wika ni Achilles. I don't have romantic feelings for her. But I admire her as your wife because I know she genuinely makes you smile. But didn't you tell me that you liked her? Yes, I did tell you that.
Binalingan ni Achilles ang pamangkin na nagtataka. But I didn't imply it was true. I simply see her as a younger sister and a good match for my one and only favorite little nephew.